Sa kabilang dako, sina Amber at Ami na lang ang naiwan sa table dahil natapos na sa lunch break ang mga kasama nila at nagpunta sa banyo para mag-ayos. Nga pala Amber, saan naman natin gagawin yung study? Tanong pa ni Ami. Doon na lang sa bahay, okay lang ba? Umayag agad si Ami. Mas lalong magiging madali para sa kanyang pagkuha sa bertud. Ano nga yung blood cells na pag-aaralan natin? Tanong ulit ni Ami. Di makasagot si Amber dahil nahihiya siyang banggitin ang bagay na yon. Malalaman mo rin mamaya. Nakangiting wika ni Amber. Samantala, mag-isa lang sa living room si Jillian. Naglalaro ito ng PS5 nang biglang napadaan si Calvin. Oh, Calvin, half day ba ang klase mo ngayon? Tanong ni Jillian. Oo Jillian, alis na nga ako eh. Sagot naman ni Calvin. Sama ako. Sampit ni Jillian. Sige, ikaw bahala. Sumama na nga si Jillian kay Calvin. Sakay ng motorbike, saktong alauna ng tanghali na sila nakarating sa campus. Nakasalubong pa ng dalawa sina Amber, Crisanto at Ami. Oh, Jillian, ba't bumalik ka dito? By the way, this is Ami, my classmate. Ami, this is Jillian and Calvin. Cousin at kapatid ko sila. Nakipagkamay naman si Ami kina Jillian at Calvin. Sige ate pasok na ako sa klase. Paalam ni Calvin. Umupo naman si Crisanto sa driver seat. Katabi niya si Jillian sa front seat at sa likod naman sina Amber at Ami. Habang bumibiyahe, kinuha ni Amber ang cellphone at tinext si Jaime. Jaime, punta ka sa house mamaya. May gagawin lang kaming study. Na-receive naman ito ni Jaime at nagtaka kung anong study yun. Sige, after ko magbihis sa amin. Reply ni Jaime. Nakarating na ang grupo sa mansyon. Dumiretso sina Amber, Jillian at Ami sa loob ng kwarto nang biglang magsalita si Amber. Jillian, may gagawin lang kaming study ni Ami. Sa labas ka na muna ha. Wika ni Amber. Okay ate Amber. Mahinhing sagot ni Jillian. Lumabas ito at nagtungo sa kanyang kwarto. Wait Ami, mag-CR lang ako ha. Pumasok si Amber sa banyo at umihi. Shit, pagkakataon ko na to. Napalingon-lingon sa paligid si Ami. Sumilip ito sa bintana at hinahanap ang silid ni Crisanto. Pero wala itong makita. Natapos na si Amber at lumabas na ng banyo. Maya-maya ay biglang tumunog ang doorbell. Sumilip sa bintana si Amber at nakita niya sa gate si Jaime. Pinagbuksan ito ni Mang Adong. Maya-maya, pumatok si Jaime sa kwarto ni Amber at pinagbuksan naman ito ng dalaga. Nagulat pa ang binata nang makita sa loob si Ami at nakangiti ito sa kanya. May kasama ka pala dito? Pagtataka ni Jaime. Oo by partner kasi yung study namin. Wika ni Amber at umupo na silang tatlo sa malambot na kama at nag-usap muna. Nakaupo pa rin ang tatlo nang magsalita si Jaime. Amber, bakit mo nga pala ako pinapunta dito? Seryosong tanong ni Jaime. Kailangan kasi namin ng sample para sa studies namin Sagot ni Amber at napatingin siya kay Ami. Anong sample? Kasunod na tanong ni Jaime. We need blood cells, Jaime. Nakangiting sabi ni Amber. Nagulat naman si Jaime sa narinig. Pero bakit? Paano ko gagawin yun? Tanong pa ni Jaime. Dahan-dahan namang pinagpawisan ng malagkit si Ami.
Siguradong hindi ito makakatiis kapag may nakikitang dugo sa kanyang harapan. Alam mo na yun, babes. Inabot ni Amber ang blade kay Jaime. Pinatayo niya si Ami at nagtungo sila sa bintana. Sige na Jaime, start ka na. Hindi kami titingin ni Ami. Nakatalikod sila kay Jaime. Huwag kayong titingin ha. Agad hinubo ni Jaime ang kanyang pantalon. Sumunod naman ang brief at sinimulang gilitan ng bahagyang singit. Ano, tapos na ba? Tanong ni Amber at nakatingin sa labas ng bintana. Di pa. Tuloy pa rin sa paggilit si Jaime. Napasilip naman ng konti si Ami at nakitang nahihirapan si Jaime sa ginagawa. Lumipas ang 2 minuto at natapos na rin si Jaime. Ang tagal nun ha. Biglang umalis si Amber sa bintana at lumapit sa harap ni Jaime. Uy, wait lang! Tinakloban ng binata ng mga kamay nito ang kahubadan. Napatalikod tuloy si Amber at maya-maya ay suot na ni Jaime ang kanyang pantalon. Ami, lapit ka na dito, dali! Utos ni Amber. Dahan-dahang lumapit si Ami sa tabi ni Amber. Bakit? Nagulat si Ami nang unti-unting tumulo sa sahigang isang patak ng dugo ni Jaime. Saglit na napatigil ito at hindi makagalaw. Titig na titig sa dugong tumalsik sa sahig. Ami, okay ka lang ba? Pansin ni Amber. Nanginginig ang labi ni Ami. Magbabanyo muna ako. Nagmadaling nagtungo si Ami sa banyo at sinara agad ang pinto. Nagtaka naman ang dalawa sa inasal ng dalaga. Nang mailagay na ni Amber ang blood cells sa tube, ay tinawag niya uli si Ami. Ami, halika na dito. May blood cells na tayo. Tawag ni Amber. Lumabas naman si Ami. Napatitig si Ami sa tube. Mabuti na lang at naibsan nito ang pagkauhaw sa dugo. Natawa na lang ang dalawa sa kinilos ni Ami. Nag-umpisa na silang pag-aralan ng blood cells na nasa tube para may submit na bukas sa kanilang mga guro. Samantala, nasa kwarto naman si Jillian at walang magawa sa loob. Naisipan niyang lumabas. Bumaba siya ng hagdan at lumabas ng mansyon. Nakita naman niya sa tabi si Crisanto at naglilinis ng kotse. Hello! Bati ng dalagita. Lumingon naman si Crisanto at lumapit sa kanya si Jillian. Anong ginagawa mo? Tanong pa ni Jillian. Nililinis ko lang tong kotse. Sagot naman ni Crisanto. Kuya, laro tayo. Pag-aya ni Jillian. Biglang natigilan si Crisanto at napatingin kay Jillian. Maglalaro tayo? Nauutal pa si Crisanto. Oo kuya, marunong ka ba mag PS5? Laro tayo sa loob. Boring eh. Walang nagawa si Crisanto kundi sumunod. Mabilis nitong tinapos ang paglilinis ng kotse at sinamahan si Jillian sa loob upang maglaro ng PS5 sa living room. 6:00 na nang matapos sa study research sina Amber at Ami. Kaagad ginising ni Amber si Jaime na kanina patulog sa kakahintay sa dalawa. See you tomorrow guys! Wika ni Amber matapos maihatid sina Jaime at Ami sa gate. Kainis, di ko pa rin nakita yung bertud. Dismayado si Ami. Sabay nang sumakay ang dalawa sa kotse ni Jaime pauwi. Pagbalik naman ni Amber sa loob ay dumaan muna ito sa kwarto ni Jillian. Kakatapos lang din itong maglaro ng PS5 kasama si Crisanto. Naabutan ni Amber na nakahiga ang dalagita sa kama. O Jillian, ready na ba yung uniform mo para bukas? Tanong ni Amber. Naku,
Hindi pa ate. Sabi mo ipapahiram mo yung isang uniform mo. Sagot ni Jillian. Kaya nagtungo ang dalawa sa kabilang kwarto at pinasukat ni Amber ang uniform niyang ginamit niya last month. Kasyang-kasya ito kay Jillian na para bang pinasadya. Ayan Jillian, fit na fit pala sa'yo eh. Wika ni Amber. Matapos maibigay ay agad bumaba ang magpinsan para kumain ng hapunan. Pagkatapos kumain ay bumalik ulit ang dalawa sa kwarto para mag-movie marathon sana nang biglang umilaw ang relo ni Amber. Ate, umiilaw yung relo mo. Pansin ni Jillian. Lumabas naman si Amber upang puntahan si Crisanto sa kubol nito. Makalipas ng ilang minuto ay nakabalik na si Amber. Nakangiti itong umupo sa tabi ni Jillian. Ate, saan ka naman nagpunta? Tanong pa ni Jillian. Nagpahangin lang. Sige, matulog ka na. Bukas na lang tayo mag-movie marathon. Lumabas na si Amber sa silid ni Jillian. Kinabukasan, nakahanda na para pumasok sa school sina Amber at Jillian. Iha, take care of Jillian sa school ha? Wika ng ina ni Amber. Opo. Sumakay ang dalawa sa kotse at agad umalis. Habang bumibiyahe, bigla namang napatigil si Crisanto sa tabi nang may makita itong poster ads. Bakit ka tumigil, Chris? Taka naman ni Amber. Nakangangalang si Crisanto. Nakita naman ng dalawa kung saan nakatingin ang binata at nabasa ang nakasulat. Pen Shop T-shirt, buy one take one, promo until end of this month. Nakatingin pa rin si Crisanto. Naisip agad nito na bibili siya ng damit pagdating ng kanyang sweldo sa Makalawa. Natauhan bigla si Crisanto nang makarinig ng busina sa likod. Bigla namang sinita ni Amber si Crisanto. Uy Chris! Malilate na tayo niyan! Saway ni Amber. Ay, sorry. Umandar na ulit ang kotse. Maya-maya pa ay nakarating na sila sa university. Jillian, dun sa kabilang building ang mga second year. Hanapin mo na lang yung section mo. First section ka, di ba? Agad umalis si Amber at iniwan si Jillian. Pinuntahan naman ni Jillian ang kanyang classroom. Nakasalubong niya ang isang teacher at binati niya ito. Ikaw ba yung transferee? Diyan ka muna sa labas ha. Mamaya tatawagin kita. Nang magsimula ang klase ay tinawag na nga ng teacher si Jillian. Class, you have a new classmate. Please welcome her. Sabay turo sa labas ng pinto. Pumasok naman si Jillian at tumabi sa teacher. Good morning, I'm Jillian Madrigal, transferee from San Nicolas University. Nakangiting wika ng dalaga. Namangha naman ang lahat ng lalaki sa klase. Sobrang ganda kasi ni Jillian at tila kahawig niya ang isa sa mga artista sa ABS-CBN. Ma'am, pwede ba mag-sample si Jillian? Saad ng isang lalaki. Nagsigawan naman lahat sa loob ng classroom. Sample! 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 Sigaw ng mga ito. Kahit nahihiya ay pinagbigyan ni Jillian ang bago niyang mga kaklase. Kumanta ito at nabighani sila sa ganda ng boses ng transferee. Sasayaw na yan! Sasayaw na yan! Sigaw ulit ng buong klase. Sumayaw naman si Jillian ng hip-hop dance at nagiyawan ng lahat sa nakakaaliw na talento nito. Okay, Miss Madrigal, you may now take your seat. Naupo si Jillian sa bandang likod at nag-umpisa na ang kanilang klase. Samantala, naipasa naman ni Amber ang kanilang study research tungkol sa blood cells. Nakakuha siya ng 100% na grado batay sa maganda niyang report at presentation. Natapos ang klase sa hapon at oras na naman para umuwi. Nakasalubong pa ni Amber si Jillian sa may gate.
Binati siya ng pinsan at sabay silang nagtungo sa kotse. O kumusta ang first day mo? Tanong ni Amber. Okay naman ate, mababait naman silang lahat, pati yung mga teachers. Kanina nga pinagsample nila ako kaya yun, pumunta at sumayaw ako ng konti. Kwento pa ni Jillian. Kaagad umalis ang kotse. Sa loob ng ilang minuto ay nakarating na sila sa mansyon. Pinagbuksan naman agad ni Mang Adong sina Crisanto at nakangiting binati ang mga amo. Good afternoon, Mang Adong. Pagbati din ni Amber. Pumasok na sila sa loob ng madatnan nilang naka-casual attire ang ina ni Amber. Where are you going, Mom? Tanong ni Amber. May press conference lang kami, darling. Kaya I have to attend. Humalik sa pisngi ni na Amber at Jillian ang ginang at sumakay na ng kotse nito. Umakyat naman sa second floor ang dalawa para magpalit ng uniform. Nasa kubol na rin si Crisanto at malalim ang kanyang iniisip. Paano ko kaya maipagtatapat kay Amber ang nararamdaman ko? Nakahiga ang binata at tinitingnan ang picture ni Amber. Samantala, nag-uusap naman sina Kapitan Tiago at ang asawa niya nang mapadaan si Ami. Ami, mabuti at nandito ka na. Mag-uusap tayo. Wika ng pinuno ng bangkilan. Tungkol saan po ito, Ama? Lumapit si Ami. Malapit na ang araw ng kadiliman. Kailangan na nating makuha ang bertud para masakop na natin ang buong mundo. Napaisip naman si Ami. Dapat na niyang makuha ang maywagang bato mula kay Crisanto. Huwag kayong mag-alala, Ama. Makukuha ko din po ang bertud. Ako na po ang bahala sa lahat. Paniniguro ni Ami. Nagtungo na siya sa kanyang kwarto. Nasa living room naman sina Amber at Jillian habang naglalaro ng PS5. Sobrang sexy ni Amber sa suot na puting sando. Manipis ito kaya litaw ang suot niyang itim na bra at maiksing shorts na halos kitang-kita ang mapuputing legs niya. Si Jillian naman ay naka-miniskirt at t-shirt na fit lang. Wala siyang kaarte-arte sa sarili pagdating sa pananamit. Talo ka na, Jillian. Wala ka namang magagawa sa akin Wika ni Amber nang matapos ang game. Tumayo ang dalaga at napatitig sa kanya si Jillian sa suot niyang shorts. Ate, ang iksi naman ng shorts mo. Pansin ni Jillian. Jillian naman. Siyempre. Alam mong maging long. Kaya nga shorts di ba? Pilusop ang sagot ni Amber. Nagtawanan ng magpinsan. Ate, maiwan muna kita Tatapusin ko lang yung assignments ko. Ani Jillian at umakyat na sa kwarto nito. Nagtungo naman si Amber sa kitchen at binuksan ang ref para uminom. Maya-maya ay napadaan si Crisanto. Nanlalaki pa ang mga mata nito sa dalaga na halos lumabas na ang kaluluwa sa suot niyang shorts. Amber, nandyan ka pala. Nahiyang sabi ni Crisanto. Napangiti naman si Amber. Chris, pwede mo ba akong ibili ng pizza? I'm hungry na kasi. Sabay inabot ni Amber ang pera kay Crisanto at umakyat na siya sa kwarto. Umalis si Crisanto at nilakad na lang ang kanto para bumili ng pizza. Pagkabalik ni Crisanto sa mansyon ay nilapag lang nito ang kahon ng pizza sa mesita at nagtungo na agad sa kubol nila. Yay! Tapos na ako sa assignments ko! Masaya si Jillian. Lumabas ito ng silid at kumatok sa kwarto ni Amber. Ate, I'm done na. Wika ni Jillian. Ganun ba? Nagpabili nga pala ako ng pizza kay Crisanto. Baka nakabili na yon. Tara sa baba.
Ani Amber at niyaya ang pinsan na kumain ng pizza. Wow! Ang sarap naman ito! Sambit pa ni Jillian habang kumakain ng pizza. Siyempre, yan kaya ang number 1 pizza dito. Kaya napakasarap niyan. Favorite ko nga yan eh. Saad naman ni Amber at panay kain dito ng pizza. Pagkatapos kumain ng dalawa, ay naisipan nilang magpahangin sa labas. Ate, pasama tayo kay Crisanto. Baka kasi delikado sa labas eh. Mungkahi pa ni Jillian. Sige. Tinext naman ni Amber ang binata upang samahan silang maglakad-lakad. Ilang minuto pa ang nakalipas ay nasa gate na si Crisanto at naabutan nito ang dalawa na naghihintay sa kanya. Bumili sina Amber at Jillian ng junk foods at tig-isang soft drinks. Habang naglalakad, biglang nagsalita si Crisanto. Wait lang, bibili lang ako ng candy. Diretso naman sa paglalakad ang dalawang babae. Sa isang kanto ay may dalawang lalaki ang nag-iinuman. Napansin ng mga ito na papalapit ang dalawa. Ay mga miss, ang sesexy nyo naman. Nakangising sabi ng isang lasing. Thanks po Manong. Wika ni Jillian. Pero tumayo ang isang lalaki at lumapit kay Jillian. Shot naman kayo dito kahit isa lang. Napahawak ang lalaki sa bewang ni Jillian. Wow! Ang lambot! Turan pa nito. Bastos ka! Alisin mo yan! Sigaw ni Amber. Narinig naman ni Crisanto ang komosyon sa di kalayuan. Nakita niya ang ginagawang pampabastos ng isa kay Jillian, kaya mabilis itong tumakbo. Hoy! Bitawan mo siya! Sigaw ni Crisanto. Tumayo na din ang isang lalaki. Naglabas ito ng kutsilyo at inundayan ng saksak si Crisanto. Crisanto, mag-ingat ka! Tumabi ang dalawang dalaga. Mabilis namang nakailag si Crisanto at sinuntok sa panga ang lalaking may patalim. Tumba ang mama sa isang atake lang. Ang isang lalaki naman ay akmang susuntok din pero naiwasan ito ni Crisanto. Isang malutong na sipa ang pinatikim niya sa butega ng kalaban. Tumalsik ito sa maliit na mesa. Nagkalat ang mga baso at alak sa kalsada. Tumayo ulit ang lalaki at susuntukin si Crisanto. Nakaiwas ulit ang binata at binuhat niya patagilid ang lalaki at binigyan ng side slam. Wow! John Cena moves yun ah! Mangha pa ni Amber sa kinilos ni Crisanto. Napahiga ang mama at sumikip ang paghinga. Maya-maya ay nagtaas ng kamay si Crisanto at lumapit sa paanan ng lalaki. Sabay yuko ng ulo niya. You can't see me! Pabirong sabi ni Crisanto. Napangiti si Amber. Idolo kasi niya ang wrestling superstar na si John Cena. Tumayo naman ang lalaki pero binigyan niya ito ng suntok sa muka. Bulagta ulit ang lalaki. Go Crisanto, go! Cheer naman ni Jillian. Nakaporma si Crisanto at hinihintay na tumayo ang isa pang lalaki. Pagkatayo nito ay agad niya itong binuhat sa kanyang balikat at binarog pa kaliwa. Ah! Di na nakabangon pa ang lalaki sa ginawa ni Crisanto. Pero napansin ni Amber na bumangon ulit ang kasamahan ng lalaki at may hawak na steel chair. Nakatalikod si Crisanto at nagpagpag ng kamay. Di niya namamalayan ang paglapit ng lalaki. Chris, sa likod mo! Paglingon ni Crisanto ay nailagan niya ito. Pinatig niya ang isang paa at natumba ang lalaki. Hinawakan niya ang kaliwang paa ng lalaki. Inipit ito ni Crisanto at akmang babaliin
nang mapasigaw ang lalaki. Nagtatap na ang lalaki sa sakit ng ginagawa ni Crisanto. Sorry boss, suko na ako. Binitiwan naman ni Crisanto ang lalaki.